On the line na po mga kabombo, kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon si Father Ranhilio Caliangan Aquino, ang Dean po ng Graduate School of Law dyan sa San Beda University. Magandang umaga po, Father or Dean Ranhilio. Welcome po sa aming program. Thank you very much sa pagpaunlak po sa interview. Si Bombo Kier po ito. Bati muna kayo din sa atin pong mga listeners and viewers. At good morning sa lahat ng nakikinig sa programa, and I'm happy to be with you this morning. Okay po. Ito din, mga ilang katanungan lang po. Kamakailan lang po lumabas yung joint statement ng mga law deans tungkol po sa accountability ni Vice President Sara. Ang tanong dito din, bakit kailangan pong magsalita ang academe ngayon? Hindi ba dapat neutral lang po ang law school sa politika, Dean Ranhilio? Hindi. Ang mga law academics, law professors, ay nagsasalita kung may issue ng batas at hindi kami parte ng pamahalaan, so we are not obligated to be neutral. We are, in fact, yung statement na yan, wala siyang pinapanigan. Ang sabi lang namin, kailangan masunod ang nakatakda sa saligang batas. At ang nakatakda ng saligang batas ay pag na-impeach na ang pangalawang pangulo sa mababang kapulungan, dapat susunod as a matter of course ang paglilitis sa Senado. Yan ang sinasabi namin. So walang bago sa sinabi namin, ibinabahagi lang namin at pinaalahanan namin yung members ng Kongreso kung ano ang nakatakda sa saligang batas. Opo, iyon. Eto, maisunod kong katanungan, Dean. Binanggit nyo po yung accountability. May accountability dito po. Ano po ba ang ibig sabihin nyo rito, Dean? Accountability sa ano pong sense? Political accountability po ba sa tao o legal accountability sa Korte at Senado? Dean Ranhilio. Accountability sa ilalim ng Article 11 ng Saligang Batas ay ibig sabihin na kung may nagawang pagkakamali o katiwalian ang isang public officer, ay dapat siyang mananagot ayon sa mga proseso na nakatakda sa batas. Ngayon, ang pangalawang pangulo ay nasasakdal na lumustay ng milyon-milyon na pera ng pamahalaan at ayaw niyang itong ipaliwanag kung paano nalustay. At isa pa, may kaso rin na hinaharap tungkol sa maling pagdedeklara ng kanyang assets, liabilities, and net worth sa SAL-ENIA. So lahat na yan ay dapat siyang managot na nasasang-ayon sa proseso ng batas at ito ay proseso ng impeachment. Okay po, very well said, Dean. So dito din, maisunod kong katanungan, 255 yung bumoto ng pabor na i-impeach si BP Sara sa Kamara. 26 yung hindi pabor, siyam yung nag-abstain. Sa tingin nyo po, bilang isang abogado and Dean, sumunod ba yung Kamara din sa due process at sa Article 11 ng Section 3 ng Constitution sa pag-transmit ng articles, Dean? In the first place, hindi ako abogado kasi ang law degree ko ay natapos ko abroad, no? So iba yun. May doktorado ko sa law. Ngayon, sa katanungan mo, maalaala nyo na last year na-impeach na naman si Sara Duterte. Dinala niya ang kaso niya sa Supreme Court. Nagpalabas ang Supreme Court ng desisyon. Binaliwala niya yung unang pagka-impeach ni Sara sa 2025 at sinabi niya may mga dapat na hakbang na sundin ang mababang kapulugan. Yun ang sinunod ng committee na pinangunahan ni Representative Jinky Luistro at nabigyan ang pangalawang pangulo ng pagkakataon ilang beses na magsumiti ng kanyang sagot, magpadala ng abogado, magpadala ng mga testigo at dokumento sa favor niya. Hindi niya ginawa ito. So, alam niyo sa batas, pag may aligasyon laban sa iyo at hindi mo yan sinasagot,
ang ibig sabihin niyan ay tinatanggap mong katotohanan ng alegasyon. Yun ang nangyari. Okay po. Dito, Dean, sa Article 11, Section 3.5, sabi, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a year. Yan yung sabi. Pasok po ba ito din sa second complaint o may constitutional infirmity po ito, Dean? Kaya, kaya nga hinintay up to February kasi yun ang expiration ng 1-year period. So talagang it was filed correctly at walang constitutional infirmity. Opo. At ito, Dean, pagdating sa Senado, dito sa impeachment court na ito, ano po ba, Sir or Dean, yung role ng law schools at law deans sa pagmo-monitor ng trial? Ano yung role natin dito, Dean Ranhilio? Well, magmamasid kami, magkokomento kami kung may dapat magbigyan ng komentaryo. Pero ang unang hinihingi namin ay dapat ang Senado ay i-constitute niya ang sarili niya na Court of Impeachment. At ngayon na na-transmit na kagabi sa Senado ang articles of impeachment at yung mga documentary exhibits ay dapat ang susunod na hakbang ay i-constitute ng Senado ang sarili niya as a court of impeachment at nang magumbisa ang paglilitis. Okay po. At ito pa, Dean, maraming nagsasabi, ay, politika lang naman yan wala sa amin yan, mga ganun Ano pong concrete effect ng conviction o ng acquittal sa ordinaryong Pilipino, especially sa budget, sa confidence sa gobyerno, Dean? Well, in fact, dapat ang Pilipino na gusto niyang tapat ang pamahalaan ay dapat igalang ang proseso ng batas at ito ay isang proseso. Kung mapatunayan ng kasala ang pangalawang Pangulo at i-convict ng Senado, siya ay maalis sa pwesto at she will be disqualified from public office. Kung naman maa-acquit, ay magpatuloy siya na pangalawang Pangulo at pwede naman siyang tumakbo for public office in the next presidential elections. Okay po. And ito, Dean, ngayong nasa Senado na yung articles of impeachment, ano ba din yung inyo pong inaasahan sa articles of impeachment na nasa Senado na po ngayon, Dean Ranhilio? Inaasahan namin na ang House of Representatives ay magpadala ng mga prosecutor nila. In fact, nakabuo na sila ng panel of prosecutors, silang mag-prosecute sa pangalawang Pangulo. And I would like to point out also na aside from mga members of the House of Representatives na may sariling panel of prosecutors, may mga private na abogado rin na nagpahayag ng kanilang interest na silang maging bahagi ng prosecution team laban sa pangalawang Pangulo. At ang pangalawang Pangulo dapat ay bumuo na rin ng kanyang defense team na silang tagapagtanggol niya sa Senado. Okay po. And ito din, move on tayo kay Senator Bato de la Rosa kasi syempre nabalitaan natin kagabi, nagkagulo sa Senado, nagkaroon ng putukan dahil syempre ang ugat nito kay Senator Bato de la Rosa. Ang tanong ko dito din, sa tingin po ninyo dapat ba sumuko na lang si Senator Bato de la Rosa sa mga otoridad o dapat protektahan natin siya, Dean? Alam mo, ang nakakahiyang nangyari ay ang itsura niya bilang isang senador na tinatakbuhan niya ang magsisilbi ng warrant of arrest. Kaya yun ang nakakahiya. As a senator, dapat niyang ipakita sa taong bayan ang pagsunod sa proseso ng batas. Kung nag-surrender sana siya peacefully, walang nangyaring ganyan. At yung putukan na kagabi, hindi natin alam kung talagang may nagtangkang pumasok o may drama lang dyan sa Senado na kontrolado ngayon ng mga kaalyado ni Sara Duterte at ni Bato de la Rosa. Bago tayo magtapos din sa atin pong interview, ano na lang po din yung siguro maibibigay ninyong mensahe sa atin pong nakikinig ngayon, especially dito po sa
impeachment ni VP Sara, tapos ito pa sa panig naman ni Senator Bato. Ano po ang inyong siguro maibibigay na mensahe sa atin pong mga nakikinig sa public, Dean Ranillo po? Alam niyo, ang pinaka-importante sa lahat ng bagay at nang mapanatili ang kaayusan ng isang lipunan ay ang pagsunod sa inuutos ng batas. At yun lang ang hinihingi namin sa mga mambabatas na sundin ang mga hakbang na nakalahad sa ating saligang batas. At kay Senator De La Rosa, ang hingin namin ay igalang rin ang mga proseso ng batas at mag-surrender sang-ayon sa hinihingi ng batas sa kanya. Thank you very much.